no, alternative solution ba dito sa mga ganito na may butas ang puso o kaya kumakapal ang puso? Well, yung sinasabi natin may butas sa puso, it's mechanical, talagang kinokorek yan. No? Pero ang may treatment pa, particularly, yung mga na-acquired na sakit natin na lumaki yung puso, cardiomegaly, nag-atherosclerosis aorta, nahirapan yung puso, yun ay meron pa tayong solusyon para doon. Even yung mga kaso ng pasyenteng kailangan i-bypass o angioplasty, meron pa rin tayong solusyon doon. No? Ito yung mga tipong acquired na. Pero kung ang isang tao pinanganak na may depresya sa puso, medyo mahirap na talaga yun. Now, yung sinabi kong, paano natin matutulungan yung mga pasyente for angioplasty or bypass, no? Meron kami ginagawa which is the laser circulation. In fact, ito po ay na-invento ng Russian, mga 1980s, 1990s, no? Na talagang ang goal nila ay palakasin o pagandahin ang daloy ng dugo sa buong katawan using laser beam. Kaya ito yung very popular sa Eastern Europe, even right now sa China at saka sa Taipei, ginagamit widely ang laser circulation. Ngayon, magtataka kayo, bakit dito sa Pilipinas hindi masyadong ginagamit, no? It's sad to say na uunahan po tayo ng sabihin nating industriyang hindi makatao. Sorry for the term, no? Kasi alam nila available na itong method na ito at ginagamit na some developed countries. But they don't want, dahil mas na ma-introduce dito talaga sa dahil mas malaking gagastusin ng pasyente pag sila po yung nagpa-bypass o angioplasty or even the process na magpa-angiogram, mga 400,000 kagad yun. And samantalang pag nagpa-laser ka, hindi ka aabot ng 50,000, which is treatment already. So parang pera-pera lang pala ang dahilan. Pero itong laser biochilation naman pala ay talaga makakatulong. Alam mo, 16 na taon na kami ang BioVitan, no? Ang laser biochilation has been with us for the past 8 years. Ang dami namin natulungan for bypass o angioplasty na pasyente. Hindi na sila nagpapa-opera? Hindi na. No? Ang nakakatuwa pa, kasi ang clinic namin, nasa likod lang ng heart center. May mga pasyente doon nagpupunta sa malaking ospital, sabihin, ayaw na silang palabasin, kailangan na daw sila pa-angiogram. Right there and then, operahan na. O angiogram o angioplasty. Nagtataka yung pasyente, bakit ako gaganon? Hindi naman ako hinihingal, hindi naman ako madaling mahapo, mapagod. Hindi sumasakit ang chest. Hindi sumasakit ang dibdib. No? Bakit ako gaganon? Yun ang first question nila. So they come to me. And then, doon natin trace natin, dahil yung history nila, sila pala mahilig sa mga malamig na inumin, ang pagkain nila. So, kumipot lang pala yung ugat dahil sa malalamig. Even yung the process na pag kayo nag-angiogram, pag nag-inject ng dye, may possibility kumipot din ang ugat. Ayun nga ang sabi, no, na hindi ba nakaka-apekto itong dye na ito na ipinapasok? Kasi yung dye ang ginagamit nila para makita ng camera kung nasaan yung bara. Pero there are cases na talagang kumikipot din yung daloy ng dugo. So, makikita mo yung pasyente even after ng laser treatment, magaling na magaling. Wala nararamdaman before and after, no? It's only supplement pinibigay natin. Kailangan magpainit ka ng katawan, kailangan marami kang kumain ng lugaw. At this time, pinakakain ko pa sila ng baboy. Bakit? Ang baboy kasi pinakamainang pampainit ng katawan. Baboy at saka manok. So, pag sinabi painitin ng katawan, hindi lamang outside, pati pala inside. Inside, syempre. Lahat ng dapat na ini-introduce natin sa katawan natin, dapat internally ay mainit. Kasi ang normal temperature natin ay mainit. Kaya sa Chinese medicine may term na triple heater. Ibig sabihin, ang baga at puso mo ay dapat palagi mainit. Kapag malamig ang inyong baga, mas nagpaproduce kayo ng plema. Ang puso, ganun din po, kumikipot yung daloy ng dugo. Kapag malamig ang ating bituka, ibig sabihin nun ito, kinakabag tayo, hinahangin ng tiyan natin, hindi lang tayong gana kumain. Kapag malamig ang ating kidney, ang ating pantog, may problema tayo sa pag-ihi. At saka kung natandaan nyo, diniscuss natin last week, isa sa common problem kung bakit nag-renal failure ay sobrang introduction ng lamig sa katawan. So, yung pinaka-core dapat ng katawan natin, trunk natin ay dapat totally mainit. Okay.